Galing, ano? Very detalyado. Oo, very detalyado. And kitchen. But it so happened, this is the most carving na bahay. Ayan, Sir Raymond. Morning! Hello, good morning. Mayong aga. So we're on our way to La Carlota, sir. Yes sir, we're on our way to La Carlota. We're still in Bago City. We're going south of Negros Occidental po. Oh, we're going south na. Going south. So, south, pagkatapos dyan, we will turn to the left going central. Actually, La Carlota is one of the LGUs na close to Canlaon Volcano. So yung pupuntahan natin, sir, is Central House of the Canlas sa La Carlota at saka yung Central Azucarera de La Carlota. ayun. So yung one of the milling companies. Azucarera meaning sugar Mill. Sugar mill. And also the address that Azucarera because ang La Carlota is one of the LGUs or bayan in Negros Occidental na concentrated ng mga Espanyol, especially yung mga Carlistas. That's why they call that La Carlota. Maraming mga Kastila dyan na nagsettle in that area, especially even after the Philippine-American War or the invasion of the Americans. The Spaniards retained in that area and they continued their business as a sugar producer. That's why under Beda Elizaldes, so andyan yung Central Azucarera de La Carlota way pa. Pagmamayari ng mga Espanyol. Elizaldes. Elizalde. So the same Elizalde in Manila who also owned some of the businesses in Manila. Like ang Eco, because they are also connected with Eco and the floor wax. Yung, The floor wax, yes, the Inchauste, the Elizalde and the Inchauste. Na ngayon, it's already owned by URC na. Okay mga Kijibero, nandito tayo ngayon sa simbahan ng La Carlota. Ayan. So daan muna tayo ng simbahan bago natin puntahan yung isa sa mga lumang bahay dito sa La Carlota. Made of ano, sir? Limestone, coral. Limestones and corals. This is corals, oh. Ayan, oh. May mga pores, oh. Oo nga, yes. That's May mga corals. pores. Yeah. You can tell naman talaga no, sir, no? Ang corals naman po, usually they got it from Guimaras. Gimaras, no? Ang mga bricks naman, either La Castellana or Iloilo yung supply sa kanila ng brick. Natapos siya 1877, 1876. Ito yung ano, sir? Santo Intiero. Santo Intiero. Oo nga. Maliit lang to siya, pero it so happen, dinagdagan na to ng ilalim, kaya lumaki. Kaya nagmukha siyang Malaki na. na. Pero, what's amazing dito, ito siya. It is white. Sa part nito. Even the lights niya, ang kanyang mga ilaw. Galing na tayo ng simbahan, ngayon naman nandito tayo sa Plaza at Municipal Hall ng La Carlota. Siyempre kasama pa din natin si Mr. Raymond Alunan, ang Tourism Operations Officer. Alam niyo, maswerte talaga tayo no, kasi nakilala natin si Mr. Raymond dahil siya ang nag-ayos ng ating itinerary para mabisita ang ilan sa mga heritage house dito sa Negros Occidental. Ayan, so papunta tayo ngayon sa Tourism Office dahil sila ang magsasama sa atin para mabisita ang Canlas Ancestral House.
Narito na tayo sa Canlas Heritage House na isa sa mga lumang bahay na matatagpuan dito sa bayan ng La Carlota. Ang bahay na ito mga ka-YouTubero ay dati palang pag-aari ni Don Jose Soriano at ito ay itinayo taong 1901. At kalaunan ito ay na-acquire ni Democrito Canlas at hanggang ngayon ay inaalagaan pa rin ito ng mga pamilya Canlas. Galing paikot yung daanan dito sa bahay. Hello, doggy! Okay, pasok tayo mga ka-YouTubero sa kanilang napakagandang bahay. Hello po, ma'am. Magandang umaga po. Ngayong aga. Ang ganda naman po ng bahay ninyo. Wow. Actually po, the house, consider namin to na kung damit na barong siya. This house? This is the house na bordadong barong. From the top all the way to here on the sides and even outside, it's all carvings. So with the ventilations and everything, no, it's full. So ito yung bahay. This is, I think, I can consider this in the entire Negros Occidental na mga bahay. This is the house na fully embroidered na bahay with the kalyados. Oo nga, very the only detailed. house in Negros Occidental with fully fully Opo. kalyados siya. With all of the carvings all over the house. Mga gamit na iniwan dito sa bahay, that's Dixon and a lot of shells. I don't know nga Oh, wow. Palalo siya. Grabe to. Isa yung loose part, ang nag-iimon nila sa Huwag na nating hawakan, sorry. So ginabutan para instant yung bato or whatever, parang taho. Ay, hindi. Ano na to? Yung sige patindo. 1901. 1901. 1901 siya itinayo mga ka-YouTubero. So ito ay bahay pa ng grandparents ni Sir Aya. Yes. Kaya lang hindi na siya humarap sa atin sa video kasi siya ay hindi sanay. At talaga detalyado sir, Oo. That's anahaw. That's anahaw. Anahaw. Ay, oo nga, anahaw, yes. Dito sa labas, oh. So may kalyado na dito siya, may kalyado din dyan. Oo. Ang reason ng mga kalyado is not only as a decor, but it's also serve as ventilation of the house. Oh yes po, dear. So, kung titingnan natin po, prior to the development here in La Carlota, nung wala pa itong, hindi pa siya masyado, maraming mga bahay dito, this is well ventilated. Even up to now, more or less, no? The air coming in and out. Dr. Soriano po is your The original owner. the original owner. Tapos the house was acquired by Mayor Democrito Canlas. So Ayun. siya yung portrait po. Ay, sir. Ventanilla na. Di ba may mga ventanilla pa? Oo, pero ito, gatos tuntun. Kasi Sige, wait na. So, Okay lang po kahit di na natin dito sa buksan. labas Kapis shell po siya before. originally. Originally. Pero ang frame original pa. Original pang frame. Diba yan? Tibay sir. Imagine for more than 1901. 123 years old. 123 years. 1901, 123 yeah. Tama. 123 years old. Okay, ulitin lang natin nung nabili nila itong bahay, ang mga bintana ay dating kapis. Ayan. Tapos, kalaunan pinalitan na nila ng mga salamin. Pero if the second owner, they preserve also the original structures and the original embellishment of the house. Kaya up to now makikita mo pa rin the original design of the house since way back from the owner, from the first. From 1901, no? Actually, nang may iterations na rin. Kasi pag pagsugod din niya, na siya ng equilateral gini ang balkon kaso. Yogi. Grabe ito, naalala ko. Nung ako'y bata pa, may ganyan din kami. So, sino sa inyo ang nagkaroon ng ganito?
Kaya kung kinayari ni Okay, so dahil nga private ang bahay na ito, may mga limitation lang tayo na hindi pwedeng i-video. Kung ano lang yung part ng bahay ang pwede nilang i-allow sa atin na makita, no? And by the way, hindi nasira ang bahay na ito kasi ginawa daw itong hospital during World War II. So ito yung dining area nila. Si Dr. Canlas, And kitchen. May balay sila sa kuwan, si Dr. Triano, nagdako mo yung donate na nila sa diocese. Ganda naman na ito. Palaka Triana. Oo, asendaan nila. Asendaan nila. Itong tiles sa original. Oh. Sa diocese sa Kabangkalan. so muna na Original tiles pa po ito ng bahay, ma'am, no? These tiles. Dito na talaga siya, no? Sa birthday. Diba? Birthday ni na siya ba kung to Ay, hindi na na. pero meron na naman siyang design na naman So may each one po, yung curtain rod po, iba-iba yung design. Curtain runner ni pala. Oo, curtain rod. Yan. Curtain runner. Oo. Ayun, oh, yung nasa itaas. Design. So, that's why it is well carved, well embroidered ito. Because usually, Oo nga. all houses ganyan Yeah. lang. Oo. Spalado lang ito na frame. Pero, or na bandeja. But ito, may mga design pa siya, on the sides. Yeah. So, sort of the original owner, si Dr. Soriano, is fond of putting designs and he loves to add a lot of designs in his house. Actually, this is, in all of his houses, ito yung pinakamaliit. Pero Ito yung pinakamaliit, okay. Oh, for him, because the one in Molo is huge. The one in Angela is huge. But here, it shows kahit small siya, na in a scale, pero ang design ng kanyang structures and also the kalyado, talagang parang binuhos niya dito. Ang kanyang pagkadiyan. Based sa sabi ni Ma'am, no, ni Mrs. Cadlas, na even the design of the pond, of the curtain rod is iba-iba per room. Even dun sa labas, iba rin. Oo nga, ibang kakaiba sila. There is the fleur de lis na design. And here, if you're standing here, makikita mo ang tao sa labas. Oh, nandito ka na, no? Pero, Yes. Diyan lang kayo, ha? Oo nga, Diyan ganun lang na. kayo. Because that's the dining room, eh. Oo nga, yes. So, they cannot... Usually, you need to be invited by the house owner or the man of the house or the lady of the house. O sige, let's have lunch. Pero kung hindi, you stay there, sandali lang. Mga ganun na. Stay put ka lang dyan. Ang galing Oo, kasi andito yung room niya, eh. Actually, ito yung style ng mga chalet houses. Like in Silay, there is a chalet house owned by the Ledesma. Ganito rin, pero walang ganyan. Okay, walang ganun. Pagpasok mo sa hagdan, the first thing that you can see are the bedroom. Tapos yung dining room andun sa likod. Hindi siya katulad sa mga ibang houses. The rooms andun sa dulo, ang dining room is andun na sa harap. Oo nga. Ito talagang andun sa dulo ang dining room. Actually, may similarity yung kanyang structural design with the house of Jose Ledesma in Silay. But it so happened, this is the most carving na bahay. The one in Silay is very simple. Katulad din siya, dalawa yung hagdan niya. Katulad din sa Oo nga, sa Silay, no? sa Silay, oh, yeah. the Jose Ledesma house. Pero ito siya wrap around pa. Yung sa Silay, hindi siya wrap around. Galing. Ito yung sinasabi mo kanina, sir, oh? Yung design na yan. Yung design na yun. You know, Yung katulad doon sa sa Aniceto Lacson. Aniceto Lacson. Actually, ang design ng bahay, it is between the transition of the Art Nouveau and Art Deco. So, as based sa information, no, sa kanila ni Sir, the house was built in 1901. So, prior to 1901, it is more on the Art Nouveau. So, fluid, flowers and everything. But it is also the start of the Art Deco in the Philippines din. So makikita mo may mga design. Art Nouveau pa yan. Actually, yung mga Tapos yun, iba din. duta niya, iba't ibang design. Iba't ibang design. Galing. It's sort of dito, si Dr. Soriano, dito niya pinagsak lahat ng pagka-artistry niya. So, siguro, if Dr. Soriano can speak pa ngayon, no? Dito siguro, he can explain na
dito gusto ko ganito. Hindi Oo. gusto na uniform lahat. Oo, iba-iba. So, hindi Oo. redundant. So, kailangan in each side, meron siyang his own design. Si Dr. Soriano is related to Lisa. Lisa Then Araneta. he's related to the no? More or less, he is the grand uncle of our First Lady right now, Lisa Araneta. And even the Aranetas of Manila is related to the Sorianos. Yung previous owner, Mm. related siya. So ngayon, we're lucky enough that the Canlas family preserved the old house na until now, ito pa rin yung old house. Oo nga eh. And talagang walang binago sir, ano? May mga due Inaayos konting lang talaga. alteration lang, pero Yeah. majority is original.